Araw ng Biyernes, April 3, 2026. Nakatanggap ang US Central Command o CENTCOM ng masamang balita. Isang F-15 fighter jet na may sakay na 2 crew ang biglang naging missing sa loob mismo ng Iran at malaki ang tsansa na sila ay napabagsak ng kalaban. Kaya walang sinayang na oras ay agad naglungsad ng isang mapanganib na misyon na kinabibilangan ng maraming eroplano at helicopter. Ganon din ang pambatong Special Forces ng US upang sagipin ng mga piloto ng nawawalang eroplano. Dahil kung hindi, ay baka maunahan sila ng Iran at sa oras na mabihag nila ang mga piloto ay paniguradong gagawin silang hostage na magiging napakalaking dagok sa buong operasyon. Ito ang mga kaganapan sa likod ng rescue mission na tinagurian ngayon bilang isa sa pinakamapangahas at pinakamatagumpay na misyon sa pusod ng teritoryo ng kalaban. Nagsimula ang lahat sa isang araw na akala ng US ay magiging normal lang. Sa dami ng operasyon nila sa Iran, halos routine na lang ang paglipad ng mga fighter jet. Araw-araw may mga misyon, may mga target na tinatamaan, tapos balik sa base. Ganoon na ang nangyayari sa loob ng ilang linggo. Kaya nung araw na yun, walang kakaiba sa paglipad ng isang F-15E Strike Eagle sa Western Iran. Dalawa ang sakay nito, isang piloto at isang weapons systems officer. Sanay na sila, hindi ito bago sa kanila. Sa simula, maayos ang lahat. Kita sila sa radar, nakikipag-communicate, tuloy-tuloy ang misyon, hanggang sa bigla na lang nawala. Hindi agad napansin dahil sa dami ng aircraft sa ere, may mga pagkakataon talagang nawawala sandali ang signal, lalo na kung may interference o natatakpan ng terrain. Pero habang lumilipas ang ilang minuto, napansin ng mga tao sa US Command Center na hindi na bumabalik ang signal. Hindi pa rin nagre-responde. Sinubukan nila uling tawagan ngunit wala pa rin. At doon nagsimulang maging seryoso ang sitwasyon. May isang huling transmission na na-detect, mahina, putol-putol, halos hindi maintindihan. Taking fire tapos biglang static at yun na ang huli. Pagkatapos nun, tuluyan ang nawala ang F-15 sa radar. Sa puntong yun, hindi na ito simpleng communication issue. Sa loob ng command center, mabilis ang naging galaw. Hindi na kailangan ng mahabang diskusyon. Alam na ng lahat ang susunod na hakbang. Kailangan silang hanapin at ilabas. Agad na nag-request ng confirmation mula sa ibang aircraft na nasa ere. May ilang nakakita ng kakaiba, isang mabilis na pagbaba ng isang aircraft, tapos may nakita silang flash sa lupa. Hindi pa yon official confirmation, pero sapat na yon para mag-assume ng worst case scenario. Bumagsak ang F-15 at ang problema, nasa loob sila ng Iran. Ibig sabihin, kung naka-eject man ang 2 crew, nasa lupa sila ngayon sa isang lugar na hindi nila kontrolado. At hindi lang US ang maghahanap sa kanila. Sa loob ng ilang oras, nagsimulang kumalat ang balita sa Iranian media. May ulat na may bumagsak na American jet. May mga pahayag pa na gusto silang mahuli ng buhay. At may reward pa raw na $60,000 para sa makakakita. Ibig sabihin, kahit mga sibilyan pwedeng sumali sa paghahanap. Sa panig ng US, malinaw na kailangan nilang kumilos agad. Bawat minuto ay mahalaga. Habang hindi pa sila nahahanap ng kalaban, may tsansa pa. Pero habang tumatagal, lalong lumiliit ang pagkakataon. Bandang tanghali ng Biyernes matapos makumpirma ang pagbagsak ng F-15 sa Western Iran, malapit sa Khuzestan, hindi na naghintay pa ang US Command. Agad nilang binuo ang tinawag na rescue package. Hindi ito iisang aircraft lang. Ito ay isang coordinated na grupo ng iba't ibang assets na may kanya-kanyang papel. Unang pinadala, isang A-10 Warthog. Ito ang magiging pangunahing cover mula sa ere. Ang trabaho nito, bantayan ng paligid at durugin agad ang anumang threat sa lupa. Sasakyan, tropa o kahit anong gagalaw malapit sa rescue zone. Kasunod nito, 2 Black Hawk helicopters. Sila ang aktual na kukuha sa piloto. Equipped ang mga ito para sa mabilis na landing at extraction kahit sa hindi ideal na terrain. Pero hindi lang yon, sa mas mataas na altitude nakaposisyon ang isang refueling aircraft. Hindi ito direktang kasama sa laban pero critical sila para mapanatiling nasa ere ng mas matagal ang mga sasakyang panghipapawid. May fighter jets din na nakastandby sa mas malayong distansya, handa kung sakaling kailangan ng dagdag na firepower. At sa likod ng lahat ng ito, may koordinasyon mula sa intelligence kasama ang CIA na tumutulong mag-track ng posibleng lokasyon ng crew. Bandang 1:00 ng hapon, nagsimula ang pagpasok ng rescue team sa Iranian airspace. Mababa ang lipad ng 2 Black Hawk helicopters. Hindi sila dumadaan sa direktang ruta, paikot, pailag, iwas radar hanggat kaya. Sa itaas naman umiikot ang A-10 Warthog, tahimik pero alerto. Habang papalapit sila sa huling kilalang lokasyon ng F-15, nagsimula ang scanning. Ilang minuto pa, nakita na nila ang hinahanap. May debris sa lupa, may usok pa sa ilang bahagi. Walang duda, yun na ang crash site. Pero hindi sila pwedeng magtagal doon. Ang goal nila, hanapin agad ang piloto, hindi ang eroplano. At doon nila nakuha ang unang break.
May signal, mahina at putol-putol pero malinaw na galing sa emergency beacon. Ibig sabihin, may buhay. Agad na nag-adjust ang formation. Ang isang Black Hawk ay bumaba. Ang isa naman ay nagstay sa taas bilang backup. Ang A-10 Warthog, mas lalong bumaba ang ikot, handa anumang oras. Paglapag ng helicopter, halos hindi na naghintay ang rescue team. Diretso sila sa pinanggagalingan ng signal. Ilang sandali lang, nahanap nila ang unang piloto. Buhay siya, sugatan pero conscious. Mainit ang paligid, walang sapat na cover at posibleng may paparating na kalaban anumang oras. Kaya hindi na sila nagtagal. Kinarga siya agad, isinakay sa Black Hawk at ilang segundo lang, nasa ere na uli sila bandang hapon ng Biyernes. Kumpirmado na, isa sa dalawang crew ay ligtas na. Pero habang paalis sila sa area, lalo pang naging komplikado ang sitwasyon. May mga galaw na nadetect sa lupa, may mga ulat ng paparating na fire. At habang umiikot ang A-10 para protektahan ng extraction team, doon ito tinamaan, hindi agad bumagsak. Sa halip, nagawa pa ng piloto na kontrolin ng aircraft at ilayo ito sa pinakadelikadong bahagi ng airspace. Dahan-dahan niyang inilipad ang Warthog palayo sa Iranian interior. Direksyon papuntang border ng Kuwait at doon na siya nagdesisyon, nag-eject ang piloto sa mas ligtas na area. Habang nangyayari ang operasyon, may mga video na nagsimulang lumabas online. Sa isang footage, makikita ang dalawang helicopter na mababa ang lipad na ayon sa verification, tugma sa galaw ng rescue mission sa Khuzestan area habang nagre-refuel sa ere. Ito ang puntong hinahanap pa lang ang nawawalang mga piloto at kinakailangang magkarga ng langis sa mga helicopter dahil ilang oras na itong paikot-ikot sa ere. Pero malinaw ang nangyari kahit ang support aircraft ay hindi ligtas. Sa isa pang video mas malinaw ang dalawang Black Hawk na nakikitang lumilipad habang tila may nagpapaputok mula sa lupa. Ayon sa ilang ulat, posibleng galing ito sa mga lokal na pulis o armadong grupo sa area. Ibig sabihin, habang isinasagawa ng US Forces ang rescue, nakikita na sila at pinapaputukan na. Nagtamo ng tama ng bala ang dalawang helicopters at nagkaroon ng minor na sugat ang mga crew, ngunit lahat ay nakabalik sa US Airbase sa Iraq. Sa puntong yun, isang piloto ang ligtas na, isang Warthog pilot ang nailigtas din. Pero ang pangalawang crew ng F-15, wala pa ring lokasyon. At habang tumatagal, lalo lang lumiliit ang oras niya. Dahil sa lupa, hindi lang US ang naghahanap sa kanya, kundi pati mga lokal na Iranian militia na gustong makakuha ng reward. Ganon din ang IRGC at militar ng Iran na gusto siyang madakip at malamang ay ibabalandra sa media upang gawing mukha ng kapalpakan ng US military. Habang ligtas na ang unang piloto ng F-15 at na-recover na ang Warthog pilot bandang hapon hanggang gabi ng Biyernes. Sa kabilang side ng kwento, may isang tao na tahimik lang, nasa loob ng teritoryo ng kalaban, walang backup, mag-isa at hindi pa sigurado kung kailan darating ang rescue. Ang pangalawang crew ng F-15, ang weapon system officer na isang koronel, ay nakalapag sa isang bulubunduking bahagi ng Iran, malayo sa crash site dahil sa ejection, hindi eksaktong pareho ang landing nila ng piloto kaya napalayo siya. At yun ang unang problema dahil pagbagsak niya sa lupa, hindi niya alam kung nasaan ang kasama niya. Hindi niya alam kung gaano kalapit ang kalaban at hindi niya rin alam kung gaano katagal bago siya mahahanap. Sa ganitong sitwasyon, isang bagay lang ang malinaw sa training nila. Manatiling buhay, manatiling hindi nakikita. May dala siyang basic survival gear, may sidearm, isang handgun at may emergency beacon. Pero hindi niya ito pwedeng gamitin ng tuloy-tuloy dahil habang ito ang tutulong sa US na mahahanap siya, pwede rin itong ma-detect ng Iran. Kaya ang ginawa niya, paputol-putol lang ang signal, sandaling bubuksan tapos papatayin ulit. Pagkatapos niyang ma-survey ang paligid, humanap siya ng mas mataas na lugar, naglakad siya ng 2,500 feet paakyat sa mabatong bundok. Sa ganitong terrain, mahalaga ang elevation para makita ang paligid at magkaroon ng mas magandang communication line. Pero hindi siya pwedeng magtagal sa open space, kaya ang ginawa niya, naghanap siya ng natural na taguan. Isang siwang sa bato, parang maliit na kuweba sa gilid ng bundok. Doon siya pumasok. Mula sa labas, halos hindi ito mapapansin at doon siya nanatili. Habang lumilipas ang oras, unti-unti niyang naririnig ang mga bagay sa paligid. May mga sasakyan sa malayo at may mga boses. Hindi malinaw kung military o sibilyan. Pero sapat yun para malaman niyang hindi siya nag-iisa. Sa kabilang banda, sa US side, hindi na ito simpleng paghahanap lang. Pagdating ng Biyernes ng gabi hanggang Sabado ng madaling araw, naging full-scale recovery operation na ito. Hindi na ito iilang aircrafts lang. Ayon sa mga ulat, gumamit ang US ng halos 12 ng aircrafts, mga helicopter, fighter support at mga special operation transport aircraft. May mga MC-130 na ginamit,
para sa infiltration at extraction planning. May mga refueling aircraft na nakaposisyon para tuloy-tuloy ang operasyon. At sa kabuuan, tinatayang nasa mahigit 100 US personnel ang involved sa rescue effort. Mula sa aircrew hanggang sa elite special operations forces na handang pumasok sa lupa kung kinakailangan. Hindi man binanggit ang eksaktong unit pero malinaw na kasama rito ang mga high-level US Special Operation Teams at mga Air Force Rescue Extraction Specialist, mga trained para sa ganitong klaseng misyon. Pumasok, kunin ang target at lumabas ng mabilis. May mga ulat din na ginamit ang Navy SEAL Team 6, ang mismong grupo na ginamit sa pagtugis at pagpaslang kay Osama Bin Laden. Kasabay nito, pumasok din ang CIA sa operasyon. Hindi lang sila observer, sila ang tumulong mag-track sa eksaktong lokasyon ng piloto gamit ang kombinasyon ng signal detection, surveillance at intelligence analysis. Dahil hindi tuloy-tuloy ang beacon ng piloto, mahirap siyang ma-pinpoint. Pero yun din ang dahilan kung bakit hindi rin siya agad mahanap ng Iran. Sa isang punto, gumamit pa ang CIA ng deception tactic. Nagpakalat ng impormasyon na kunwari nahanap na ang piloto para mailigaw ang mga naghahanap at mabawasan ang pressure sa tunay na search area. Habang inaayos ng US ang rescue, lalong umiinit ang sitwasyon sa lupa. Sa Iran, kumalat na ang balita. May nawawalang American pilot, may reward at may utos na hulihin siya ng buhay. Ibig sabihin, hindi lang militar ang kalaban niya, pati mga ordinaryong tao pwedeng maging banta. Sa loob ng kanyang tinataguan, tahimik lang ang piloto, limitado ang galaw at limitado ang komunikasyon. Bawat tunog, bawat ilaw, pwedeng magpahamak sa kanya. At habang lumilipas ang gabi ng Biyernes papuntang Sabado ng madaling araw, lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi niya alam kung gaano kalapit ang mga naghahanap sa kanya at mas lalong hindi niya alam kung darating pa ang rescue. Pero isang bagay ang sigurado, kailangan niyang magtagal dahil kung siya ang unang mahahanap ng Iran, hindi siya makakaligtas. At sa oras na yon, ang laban niya ay hindi na sa ere, kundi sa lupa. Pagsapit ng Sabado ng madaling araw, may isang bagay ng malinaw sa US Command. May lokasyon na sila. Hindi ito eksaktong coordinate sa simula, pero sapat na para makabuo ng konkretong plano. Galing ito sa pinagsamang effort ng signal tracking, surveillance at intelligence kung saan kahit paputol-putol ang beacon ng piloto, bawat ilang segundong signal na naipapadala niya ay nagiging bahagi ng mas malaking larawan na unti-unting nabubuo. Sa pagdaan ng oras, naging mas malinaw ang target area, isang bahagi ng bulubundukin sa timog kanluran ng Iran. Malayo sa malalaking lungsod pero hindi rin ganap na isolated. Kaya may posibilidad pa ring may mga taong gumagalaw sa paligid. At yun ang nagpapataas ng panganib sa buong operasyon. Sa loob ng US Command, hindi na ito simpleng hanapin at kunin dahil bawat galaw ay kailangang eksakto mula sa oras ng pagpasok hanggang sa mismong extraction. Kaya malinaw agad ang desisyon na isasagawa ang operasyon sa dilim kung kailan mas may advantage ang US forces. Habang papalapit ang gabi, nagsimula ang repositioning ng mga asset kung saan may mga aircraft na dahan-dahang lumalapit sa target area habang ang iba naman ay umiikot sa mas malalayong distansya. Naghihintay lang ng utos at tamang timing para kumilos. Sa loob ng cockpit ng isa sa mga helicopter na bahagi ng rescue force, tahimik ang crew dahil alam nila kung gaano kadelikado ang babasukin nila. Malinaw sa kanila na hindi ito training o simulation, kundi isang tunay na misyon sa loob ng teritoryo ng kalaban kung saan isang maliit na pagkakamali lang ang pwedeng magresulta sa kabiguan. Sa lupa, ang F-15 crew ay nanatili sa loob ng isang siwang sa bato. Tahimik na nakikinig sa bawat galaw sa paligid habang unti-unting lumalapit ang mga tunog ng sasakyan at mga boses na hindi na ganoon kalayo. Kahit hindi niya maintindihan ang eksaktong sinasabi, sapat yun para malaman niyang hinahanap siya. Sa isang punto, napilitan siyang gumawa ng desisyon dahil alam niyang kailangan niyang magbigay ng signal para matulungan ang rescue team. Pero hindi pwedeng matagal dahil posibleng ma-detect ito ng kalaban. Kaya dahan-dahan niyang binuksan ang beacon sa loob ng ilang segundo bago ito muling patayin. Sa kabilang panig, yun na mismo ang hinihintay ng US at sa sandaling makumpirma ang signal, agad na inactivate ang final phase ng rescue operation. Lahat ng sasakyan sa himpapawid ay sabay-sabay na gumalaw, hindi para umatake kundi para protektahan ang iisang layunin, ang ligtas na extraction ng naturang F-15 crew kung saan may mga aircraft na nakaposisyon para sa close air support habang ang iba naman ay handang mag-intercept kung sakaling may lalapit na panganib. Sa pinakakritikal na bahagi ng operasyon, ang mga helicopter ang direktang papasok sa extraction zone habang ang ibang assets ay gumagalaw sa iba't ibang direksyon para ilayo ang atensyon ng kalaban. Kabilang ang mga strike at movement sa ibang lugar na hindi direktang konektado sa piloto pero sapat para ma-distract ang mga posibleng naghahanap sa kanya. Sa loob ng bundok, hindi pa alam ng bumagsak na piloto ang buong larawan ng nangyayari. Dahil ang alam lang niya ay may darating na rescue o posibleng wala. Kaya habang papalapit ang oras, ay pilit niyang pinapanatili ang kontrol sa sarili
nananatili at iniiwan ang kahit anong maling galaw na pwedeng magbigay ng kanyang posisyon. Ilang minuto ang lumipas sa tahimik na paghihintay hanggang sa may narinig siyang mahina sa simula. Parang hangin lamang pero unti-unting lumakas hanggang naging malinaw ang tunog ng rotor blades ng helicopter at doon niya naramdaman na paparating na ang rescue. Hindi pa rin siya agad lumabas dahil alam niyang kailangan niyang hintayin ang tamang sandali. Habang nasa ere ay mabilis at dire-diretso ang galaw ng rescue team papunta sa eksaktong coordinates nang walang pag-aalinlangan at walang second pass dahil yun na ang tanging pagkakataon para makuha siya. Habang pababa ang helicopter sa extraction zone, nagsimula nang magbago ang sitwasyon sa paligid. Hindi na ito tahimik na operasyon. Ayon sa mga ulat, may mga engagement na naganap sa lupa habang papalapit ang rescue team. May mga puwersa ng Iran na gumagalaw sa area at habang papasok ang US, kailangan nilang pigilan ang kahit anong lalapit sa piloto. Hindi ito malawakang labanan pero sapat para maging kritikal bawat segundo. Sa ere, aktibo ang buong rescue package. May mga aircraft na nagbibigay ng close air support, may iba na nakaposisyon para harangin ang posibleng reinforcement at may mga strike na isinagawa sa mga lugar na pinanggagalingan ng galaw ng kalaban. Ang layunin, bigyan ng sapat na oras ang helicopter. Sa bundok, lumabas ang piloto mula sa kanyang pinagtataguan. Hindi na siya pwedeng maghintay pa. Naririnig na niya ang helicopter at alam niyang kung hindi siya gagalaw ngayon, maaaring hindi na siya makakakuha pa ng isang pagkakataon. Paglapag ng Black Hawk, mabilis ang lahat. Hindi pa tuluyang nakastabilize ang helicopter nang bumaba na agad ang rescue team. Diretso sila sa piloto, walang mahabang usapan, walang delay. Sinigurado lang nila na kaya pa niyang gumalaw at agad siyang isinakay pabalik sa helicopter. Sa loob ng ilang segundo, nagsimula na uli ang pag-angat. Habang umaangat ang helicopter, may mga incoming fire mula sa lupa. Hindi malinaw kung gaano kalapit pero sapat para ipakita na hinahabol pa rin sila. Sa puntong yun, nakafocus na ang lahat sa paglabas. Habang paalis ang helicopter, patuloy ang cover mula sa ibang aircraft. May mga movement sa iba't ibang direksyon para malito ang kalaban. At habang tumataas ang helicopter, unti-unting lumalayo ang piloto sa lugar na yon. Sa sandaling yun, masasabi nang nakuha siya. Pero kahit tapos na ang extraction, hindi pa tapos ang buong operasyon. Sa ibang bahagi ng misyon, may isa pang komplikasyon na lumabas. May dalawang C-130 transport aircraft na ginamit para sa support at posibleng backup extraction ang nagkaroon ng problema habang nasa loob ng Iranian territory. Hindi sila makapag-take off mula sa isang improvised o remote landing area na kanilang sinet up. Sa ganitong sitwasyon, hindi pwedeng iwan ang aircraft. Dahil kapag nakuha ito ng Iran, maaari nilang pag-aralan ang kagamitan, teknolohiya at systems na dala nito. Kaya ang naging desisyon ay direkta at mabilis, sirain ang mga ito bago iwan. Ang US forces na mismo ang nagpasabog sa dalawang C-130 para hindi ito mapunta sa kamay ng kalaban. Kasabay nito, may mga ulat din na ang ilang helicopters na kasama sa operasyon ay nakaranas ng matinding pressure habang palabas ng area kung saan kailangan nilang mag-maneuver ng agresibo para makaiwas sa posibleng threats. Sa kabila ng lahat ng ito, nagawa pa rin nilang makalabas. Bago maghating gabi ng Sabado, kumpleto na ang rescue. Ang pangalawang crew ng F-15 ay ligtas ng na-extract at nailabas sa Iranian airspace. Dinala siya sa Kuwait para sa medical treatment. Sugatan siya, pagod pero buhay. Sa kabuuan, hindi naging malinis ang operasyon. May mga aircraft na nasira, may mga sandaling halos pumalpak, at may mga pagkakataon na ilang minuto na lang ang pagitan sa kabiguan. Pero sa kabila ng lahat ng yun, nagawa pa rin ng US na kunin ang kanilang tao. At ilang sandali matapos makumpirma ang rescue, si Donald Trump ay agad nag-post sa social media kung saan tinawag niya ang operasyon bilang isa sa pinakamapanganib at pinakamatapang na rescue mission na isinagawa sa loob ng teritoryo ng kalaban sa buong kasaysayan ng US military. At sa ganitong klaseng mission, iisa lang ang prinsipyo, walang sundalong iniiwan.